Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit atong pag-uusapan natin. Kaya Tano, muling tinabla matapos humirit kay Pangulong Marcos. Curly Vizcaya, idadamay ang mga senador, 18 kargador, walang ligtas sa kamay ng batas. At kaya Tano, tinawag na chismoso at senador ng DDS. Matindi talaga ang kapit ni Cayetano sa kanyang pwesto mga kaibigan. Feeling siya pa din ng liderato. Humirit pa siya sa palasyo ng term sharing. Kaso, tinabla agad ng Pangulo. Parang si Curly Vizcaya. Matapos ginamit, abay pinabayaan. Naniwala sa matamis na pangako na siya ay makakalaya. Kaya naman, yung muling hirit ni Cayetano, abay muli ding tinabla ng Pangulo. Pinawag pa siyang senador ng DDS. Nako, abangan nyo po yan. Lalo na yung babala ng Pangulo, kahit senador ka pa, basta utak ka ng distab, hindi papalagpasin ng batas. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Pahiya na naman itong si Alan Cayetano. Panay hirit sa Pangulo, gusto niya hati ang liderato. Kaya, heto, muling tinuldukan ng palasyo ang ambisyosong Cayetano. Huwag pa victim. Yan ang pakiusap ng Malacanang kay Senator Alan Peter Cayetano matapos siyang sabihan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na huwag daw magpagamit sa Malacanang. Marami raw kasing naging biktima ang kaguluhan sa Senado. Una na riyan ang taong bayan na naniniwalaan niya sa integridad ng mataas na kapulungan. Biktima rin daw ang mga pamilya ng extrajudicial killing victims na naghihintay ng hustisya. At kung talagang involved ang palasyo sa mga kaganapan sa Senado, hindi raw mangyayari ang putukan noong May 13 at ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron. Hindi din pabor ang Malacanang sa proposal ng Cayetano Bloc for an interim arrangement kung saan dalawa sila ni Senator Gatchalian na pipirma sa mga opisyal na transaksyon ng Senado habang pareho nilang kiniklaim ang Senate leadership. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Malinaw. Matatanda ang noong 2019, inamin ni FPRRD na ayaw umanong i-honor ni Senator Cayetano ang term sharing agreement nila ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Sa pagkaladkad naman ng 18 Maleta Boys kay PBBM sa flood control kickbacks, umismid lang daw muli ang Pangulo dahil alam naman daw niya na walang katotohanan ang mga ito at kung mga kargador ang bansag ng ilang mga senador sa Maleta Boys, mga basurero naman ang tawag sa kanila ng Malacanang. Nakakahiya. Nakakahiya itong grupong Cayetano pati na itong 18 Maleta Boys. Nakakahiya mga kaibigan. Ilang beses nang tinabla. Oo, ng Pangulong Marcos itong mga hirit ni Cayetano. Hindi kinikilala ng palasyo ang liderato ni Cayetano at malinaw mga kaibigan na walang tiwala ang Pangulo kay Alan Peter Cayetano. Tulad na lamang mga kaibigan ni Curly Vizcaya. Wala na ding tiwala sa mga politikong senador. Pinangakuan siya eh. Di ba mga kaibigan? Ayon nga po kay Vizcaya. Ngayon, wala na rin siya sa Senado. Marami pa daw siyang ilalantad. Oo, ng mga politiko. Damay-damay na daw eh. Dahil ginamit at pinabayaan lang siya. Sino pa kaya ang idadamay ni Curly mga kaibigan? Isa kaya dito si Senador Piluca? Baka kasi umasa eh, itong mag-asawang Vizcaya, di po ba? Sa pangakong gagawing state witness. Pero bandang huli, abay binaliwala. Kaya yung mga hirit at banat ni Cayetano, hindi talaga dapat pagkatiwalaan. Kaya naman, hetong matinding buwelta ni Senador Raffy Tulfo. Saglit lang po ito, pakinggan po natin. Maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avellino versus Cuenco. Marami po mga dean, mga professor,
sa iba't ibang university ng law, IBP, Oo. na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos Yes. isa pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Senate of the DDS po siya. Senado po sila ng DDS. Grabe mga kaibigan, no? Real talk, senador ng mga DDS. Totoo naman, di ba mga kaibigan, senador ng mga Duterte, itong grupong Kawatano. Kaya nga sila binansagang DDS senators eh. Ang kanilang interes ay para sa kanilang among Duterte, hindi po ang taong bayan. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo na dapat nang mabuwag ang grupong Kawatano at grupong Duterte sa Senado? Kita naman natin, di ba, kung sino yung mga senador, yung may tunay na malasakit sa taong bayan. Isa na po dyan. Eto mga kaibigan, real talk to. Isa na po dyan si Senadora Risa Hontiveros. At yung iba pang senador. Papansinin nyo na lang mga kaibigan, sino ba yung mga sinisiraan ng mga Duterte na senador? Kung sino yung mga sinisiraan nila mga kaibigan, yun yung mga matitino. Tuloy po natin to. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS, kaya takot na takot sila kung ano, lahat ng kilos nila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls nila sa DDS. Doon po sila sumusunod. Doon sila. Totoo. Yun po at ang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po, nais ko pala take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw ay pang-away-asawa lang daw mga ginagawa kong pagsusolve ng problema. Para sa informasyon ni Pulong at ng mga taga-Davao, marami na po ako manasolve ng mga problema sa Davao na imbis na lumapit po sa kanila, pupunta po all the way from Davao, bumibiyahe po sa RTIA Action Center dito po sa Mandaluyong at nabibigyan po ng solusyon. At kung titingnan po ni Pulong at lahat ng mga nagsasabing pag-asawa lang ang susolve ko ng problema, may resibo po yan sa YouTube. Ganun po tayo umaksyon. Kaya po, the information of Pulong, ang dami ko pong nasolve, Pulong. Pupunta ka na lang doon sa Action Center ko, makita mo hundreds and hundreds everyday nakitiwala sa akin. Sa iyo, meron ba? And everyday, tingnan mo po sa YouTube channel ko, makikita mo dyan, may resibo ako na nasusolve ko, hindi lamang po away-asawa, kundi problema po ng lahat from all walks of life. Well mga kaibigan, no, in fairness naman, may mga natutulungan din naman talaga ang programa ni Raffy Tulfo. 'Di ba? Yung Raffy Tulfo in action. Hindi natin may pagkakailayan mga kaibigan. Kaya nga yung tanong, ikaw ba, Pulong Duterte? Meron ba? Oo. Lalo na yung mga magkakapatid na yan, si Sara, Baste, Pulong mga kaibigan. Meron na ba silang nagawa? Oo. Na tumatak talaga sa inyo? Meron na po ba? Ang alam lang natin, sa ngayon, panayreklamo sila sa gobyerno. Feeling nila, sila ang perpekto, sila ang solusyon. Pero sa totoo lang, sila ang promotor ng kaguluhan. Tulad na lamang mga kaibigan sa 18 Maleta Boys. Di ba? Puro kaguluhan ang dala, puro imbento. Tapos dumagdag pa itong mga DDS senators na nagmamatigas tulad ni Alan Cawatano na siya pa din daw ang Senate President. Kaya naman, heto mainit na sagot ng Malacanang. Pakinggan po natin to. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. But if may attempt po na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatigas sila na sa kanila dapat i-course through tong special session, for example. Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema. Hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Tama. Last question na lang po, ma'am. Yesterday, na-point out po yung inconsistencies sa testimonies ng 18 former bodyguards of former Congressman Zaldico. Isa po doon yung pagkawala ng pangalan ni Senator Loren Legarda doon sa listahan dahil daw po nagkamali. And even before yung previous hearing, na-point out yung mga dates and yung kay Congressman De Lima na hindi pa po siya kongresista. Sa ganito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies, how does Malacanang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards? Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to, Ay, na nako. pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi totoo. yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago,
hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang. Yusek, yesterday, Senator Alan Peter Cayetano said that there are two upper chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator? The President said there's only one upper chamber, and it is the Senate of the President, or rather, it is the Senate of the Philippines, led by acting Senate President Sherwin Gatchalian. And since mukhang nagmamatigas po talaga si Senator Cayetano, na siya pa rin yung Senate President, how do you see an end to this Senate gridlock? I understand the President mentioned before that he's studying legal options to put a remedy to this issue, but from the point of view of Malacanang, how will you put an end to this gridlock? Unang-una po, may separation of powers, ang ekotibo at ang legislative. Maganda, opo, na magkaroon ng suggestion na pumagitna ang Pangulo. Pero katulad na sinabi natin kahapon, sa katulad po ni Senator Alan Cayetano na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nung nangyari nung nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung ang isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado. On another point, senators are raising the alarm over what the NBI flagged as a potential security threat to the Senate. Ang sabi po ni Senator Soto, he described it as a clear and present danger and very serious, according to Intel reports, while Senator Lacson added that it has something to do with the growing frustration within the AFP. What do we know about this, and what is being done, if any? It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Tama lang yan, di ba mga kaibigan? Kahit senador pa yan, kung talagang utak yan ng planong destab, dapat talaga. Oo, bigyan ng leksyon yan. Huwag palagpasin ng batas. Oo, ikulong, kasuhan. Oo. Kasi yung iba kumukup-kup ng mga sindikato di ba nga, kitang-kita natin yung ginawa pa mismo ng grupong Kawatano, di ba? Kinupkup itong si Bato, di ba, na pugante, tapos pinatakas. Ngayon na naman mga kaibigan, yung ginawa ni Robin Padilla. Kitang-kita, di ba, senador siya ng Pilipinas? Pero anong ginawa niya? Proteksyonan niya na naman. Oo, itong 18 Marites. Di ba ang kapal-kapal ng muka, sabihin niya mga kaibigan, wala dito sa opisina ko sa Senado, itong 18 Maleta Boys. Tapos mamaya konti mga kaibigan, nag-press con sa opisina niya. Napakagago talaga. Oo. Ay nako. Good afternoon po. Ma'am, do you consider Senator Alan Peter Cayetano as somehow obstructionist and fake news peddler dahil nga sa sinasabi niyang may Senate of Malacanang na, and then may naganap nga pong meeting yung 11 senators daw po sa Malacanang kasi kapulong ang Pangulong Marcos. Ito po ang sabi ng Pangulo. Fake news is flying around. Those into it should cease and desist. Yan po ang malinaw na sinabi ng Pangulo. Wala pong balak na mag-file ng cyber libel case. Wala pong elemento ng cyber libel na nakikita patungkol dito. It's more on the unlawful utterances, pero bahala na po ang investigating bodies sa mag-imbestiga patungkol po dito. Well mga kaibigan, simple lang naman yan, di ba? Ang tawag dyan, chismoso. Chismoso itong si Cayetano. Parang si Sara Duterte. Kung ano-ano yung pinagsasabi. Di ba? Para lang makasira. Para lang bigyang diin na itong Malacanang ay walang ginagawa kundi kontrolin ang Senado. Walang ganun. Ikaw lang nagsasabi ng ganun, Cayetano. Sana lang tanggapin mo na lang na hindi ka na Senate President.
Ambisyoso ka kasi. Oo. Parang yung amo mo. Ay, nako talaga. Oo. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, na huwag nyong kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.